Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po. Nagsalita na po mga kabida. Ito pong si Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonin, patungkol ho sa talamak na korupsyon at abuse of power po mga kabida ng ilang mga opisyal po ng pamahalaan. Okay? At ang matindi ho dito, marami hong may alam, okay, at nakakaalam, mas pinili daw nila yung pagiging tahimik. Alright? They opted not to speak even though they have the capacity to speak. Alright? Siguro, natakot, baka ayaw lang po nilang madamay, Okay? Parang nag-aantay lang po sila kung ano po yung mangyayari, parang ganun Eto, babasahin ko lang po. Yung post po ni Mr. Carlo Balakit Maestrado. Maganda po itong kanyang caption ho dito, mga kabida. Pero uunahin ko po, ito hong kanyang senior na pahayag po mga kabida ni Justice Leonin, Ano pong pagkasabi po dito? Silence about corruption and abuse of power is not only in itself unjust. Hindi lang daw unjust yung pananahimik mga kabida about corruption and abuse of power. Hindi lang po unjust sa sarili, kundi unjust po ito o injustice po ito sa buong sambayanan mga kabida. Our silence when we have the ability to speak is in itself a cause of injustice. Kaya nga binigyan po tayo ng karapatan po na magsalita. Okay? Binigyan po tayo ng bibig, okay, ng Panginoon para po tayo magsalita, mga kabida. At ito hong ating bibig ay dapat gagamitin po natin ito sa magandang paraan, mga kabida. Magsalita tayo sa mga bagay na nakita ho natin na hindi po maganda, okay? At hindi ho tayo dapat mananahimik. Yun yung ibig sabihin ho dito, Sa caption po ni Mr. Carlo Balakit Maestrado, posted 23 hours ago, mga kabida. They say nuclear war is the greatest threat to humanity, but they are mistaken. It is not the explosion that ends us, but the silence before it. The true threat is complicity, yung being involved in wrongdoing, mga kabida. Indirectly or directly, The quiet consent to evil, the passive shrug to injustice, and the comfortable lie that it's not our fight. Yung pagiging complicit po natin, mga kabida. Kahit na may alam po tayo, kahit na alam po natin na mali na po ang ginagawa, Okay? Talamak na po yung corruption, talamak na po yung pang-aabuso po sa kapangyarihan, pero okay lang. Okay? Tinitingnan lang po natin, wala po tayong ginagawa, mga kabida. Yun yung injustice na ibig sabihin po ni Justice Marvic Leonin, May nabasa akong isang quote actually, from Edmund Burke ata ito, na ang pananahimik daw, mga kabida, ay parang kinukonsente daw natin yung mga masasamang gawain, Parang tinutulungan natin yung masasamang gawain na mag-succeed dahil sa pananahimik po natin, mga kabida. Diba? Kaya nga siguro, ito hong mga ilan sa mga opisyal po ng pamahalaan po, patuloy yung kanila pong corruption po, mga kabida, Yung pagbabalahura po sa kaban po ng gobyerno, dahil wala hong reaksyon ang mga Pilipino dito, Kung meron man po, ilan lang po yan. Diba? Ilan lang po. May mga trusted po tayong mga institutions sa bansa, mga kabida,
tahimik. Parang wala hong nangyari, ano? Okay? Pero wala po akong pinatutungkulan ho dito, na institution po. Okay? Ang akin lang po is ganito. May mga complaints na po, mga kabida, sa mga nangyayari po sa gobyerno. Pero ang inaasahan po natin na aksyon mula sa karapat-dapat na institusyon, kagaya na lang po ng Korte Suprema, wala ho tayong narinig. Yung 2025 national budget na reklamo dyan po sa Korte Suprema, mga kabida, particularly yung sinasabi ho nilang anomalya po doon, hanggang ngayon wala pang galaw, hindi po gumalaw, mga kabida. Nag-aantay ang taong bayan kung kailan po itatakel po ito ng mga maestrado po ng Korte Suprema. Diba? Kailan pa natin ito itatakel pag ubos na po yung pera? Kasi ang pagkakaalam ko po, nasa 90% na raw yung disbursement po. Ang ibig sabihin po, yung nagasto po, mga kabida. Okay? Pero parang wala lang po. Okay? Paano ho natin mapapanagot yung mga gumawa ng hindi po kanais-nais doon po sa 2025 General Appropriations Act, mga kabida, kung hindi po natin subukang talakayin ito? Kailan pa po tatalakayin sa Korte Suprema ito, mga kabida? Yun yung hiling at tanong po ng taong bayan. Okay? Kaya nga, very frustrating kasi may institution po tayo na inaasahan po natin, parang most trusted, kasi ang pagkakaalam po natin, ito po yung institution po, mga kabida, na hindi ho mai-influensahan, Okay? Pero nagtataka lang po tayo kung bakit walang aksyon hanggang ngayon, Hindi po kinakalendar po, mga kabida, ito pong oral argument. Ang sinabi po nung prior po ng election, after election na raw. Kaya nga pinospone po nila yung oral argument supposedly nung April pa ata, mga kabida. So hoping na mangyayari po ito after election. Ano na ngayon? July na po ngayon. Okay, pagkatapos August na naman, then September na naman, October, malapit na pong Pasko, mga kabida, Sana tugunan po ng Korte Suprema ito para matahimik na po ang lahat. Ang tanong lang kasi po doon is, unconstitutional ba ang 2025 General Appropriations Act? Yun yung tanong Yun lang yung tanong, mga kabida, Para ho matahimik ang lahat. Kung sasabihin po ng Korte Suprema na, okay po, walang anomalya, constitutional po, sumang-ayon po sa saligang batas, yung pag-craft po ng 2025 national budget. Okay, walang problema yun. Tatahimik na po ang lahat. Yun lang yung gusto po ng taong bayan, mga kabida, Yung action po ng Korte Suprema, yung decision po ng Korte Suprema. At ang inaabangan po ngayon, kailan po ito umpisahan. Okay? Kasi very alarming na po Kasi 90% na raw yung na-disburse na pera po, mga kabida. Na anong gagawin po? Halimbawa, maubos na yan, tsaka pa tatalakayin, tapos sasabihin po ng Korte Suprema, unconstitutional. Paano yan? Anong remedy na pwede pong gawin po, mga kabida? Para lang po may balik yung pera. See? Yun yung dapat asikasuhin po ng Korte Suprema, Kasi ano bang mas importante ho dito? May mga mas importante bang mga usapin, kung bakit dinidelay po itong talakayin po itong 2025 General Appropriations Act petition po, mga kabida, Okay? I don't know kung ano yung nararamdaman po ngayon ng mga petitioners po na ang tagal pong aksyonan po ng Korte Suprema ito, mga kabida. Si Congressman Sid Ungab, Attorney Vic Rodriguez, sila yung mga proponents dito, sa petition na ito, mga kabida, dyan po sa Korte Suprema.
Kaya nga, napakaganda. Ito pong sinabi po ni Justice Leonin. Siguro mas maganda siguro kung i-address po yan ni Justice Leonin sa kanyang mga kasamahan, ano? To the Supreme Court itself. Okay? Kailan po mananahimik ang Korte Suprema po, mga kabida? Ito, tanong ko lang po ito bilang citizen po ng Republic of the Philippines, bilang isang taxpayer po, ano, na nagtatanong, ano na po ang nangyayari sa 2025 General Appropriations Act, mga kabida? So yun lang po, ano, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.